Angelin's POV. What about you, Anton? Ano namang panakot sa'yo? Baling ni Andre kay Anton dahilan para mag-angat ako ng tingin sa kanila. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. I was bored so I went with the flow. Damn! Pagmumura ni Andre bago tinignan si Gueco na napamulat na. And even you, Gueco, really? Are you planning to ruin my life? My banks were kidnapped too. Hold up, you mean? Nope. Kidnapped since they are my babies. This is the only way to save them. Maraming tauhan ng lolo mo ang nakapaligid sa 3,000 bangko. Muling nagmuna si Andre habang parehong napaangat mula sa pagkakasandal. Sina Anton at Aldrin at hindi makapaniwalang tinignan si Gueco. You're kidding, right? Ani Aldrin. Mukha ba ako nagbibiro? That cannot be. Lolo can order his man to guard your 5 banks, but not your 300 branches? Well, virtual kidnap kasi. Nakabantay sa mga CCTV. Kumibit balikat si Gueco na uminin na muna sa 3 at halos sapakin ni Anton. Just stay on being a bank magnet and please don't cross the bridge of becoming a comedian. It's no good. Suggestion ni Aldrin. I'm not joking. Nagkatinginan pa sila ng masama ni Aldrin. Tumikhim si Andre dahilan upang matahimik sila. It's tiring to drive, sambit ni Aldrin. Yeah, masakit sa kamay, segunda ni Anton. Matapos napalingon kami kay Gueco na nagtaas ng kamay. Don't look at me, I just want to sleep. Humikab pa ito. Nasa puko ang noo. Imbes na nasa bahay na sana't magpapahinga na, eto't kasama ko pa ang mga to. Sinandal ko ang noo at hinilat ang sentido ko. Masama ba pakiramdam mo? Biglang tanong sa akin ni Andre. Napabaling ako ng tingin dito at nakita ang pag-aalala sa mata nito. Ngunit agad ding tumalim ang tingin nito matapos masalubong ang mga tingin ko. A little, pero kaya ko pa naman. Totoo naman yon. Medyo masama ang pakiramdam ko at gusto na lang matulog. Are you sure you're not acting again? Sumakit ang puso ko sa tanong niya. Tila ba nagkalamat bigla ang tiwala nito sa akin dahil sa ginawa ko sa kanya. Nag-init ang sulok ng mata ko. Imbes sumagot, pinikit ko na lang ang mga yon. Kaya lang wala pang ilang segundo naramdaman ko na ang mainit itong palad na humawak sa pisngi ko at igiyang mukha ko patungo sa balikat nito. You can sleep now. I'll wake you up after I convince them to send us home. He whispered that made the butterflies in my stomach alive again. Napangiti ako. Agad na yumakap sa braso niya. Inamoy ko pa mabangong balikat ni Andre at maliit na hinagkan bago dinantay ang mukha doon at pumikit. Dinig kong nagsitikhim ang lahat ng kasama namin ngunit hindi ko na pinansin. Public display of affection. Pasintabi sa mga walang jowa dyan. Pasaring ni Aldrin na umani ng ismid sa iba. Kaysa mabahalat isipin ko ano mangyayari pagkatapos nito, mas pinili kong yumakap na mahigpit sa braso ni Andre at tangayan ng antok. I felt at peace in his arm even though I knew we had an issue to resolve, but when I wake up in an unfamiliar room, I regret sleeping deeply. Para akong binalik sa pinakauna matapos makitang nasa puting kwarto ako. Gusto kong sumigaw ngunit sa isipin na baka bubungad ng pinto si Andre ay tumahimik ako. Inabangan ko talaga ang pagbukas ng pinto, ngunit imbes na si Andre isang nakasimangot na Nadia ang bumunga doon. May bitbit pang isang malaking kahon. Pinaghiwalay pa tayo ng chopper. Sa isang isa din naman tayo babagsak. Litanya nito. Pabagsak nitong nilapag ang kahon sa gilid ng kama dahilan para mapaupo ako. Galit na galit, gustong manakit. Tinaasan ko siya ng kilay ngunit gumuso lamang ito. Kasi naman, ang ganda ng tulog ko kanina. Tapos ipapadala lang pala ako dito bigla. Kabado pa ako ng 20. Kala ko, kinidnap ako ni Aldrin tapos magsasama kami dito. Tapos magagalit ako kunwari sa kanya. Tapos gagawa kami ng baby. Shut up, Nadia. Wala ka sa libro. Inirapan ko siya at marahang hinilang kahon na hindi naman sobrang bigat. Pangarap ko lang naman yon, Angeline. Malay mo, maisipan ni Aldrin at dito na kami manirahan. Oops, kay Andre nga pala tong isla. Tumawa pa ito ng alanganin. Napabaling sa kanya ang tingin ko kung kaya kita kong halos mamutla siya. Kay Andre? May sinabi ba akong ganon, Angeline? Wala no? Baka kay Adi na to. Segue ni Nadia. Bigla'y natauhan ako at luminga sa paligid. San pa lang anak ko? Hindi ako kinakabahan dahil alam ko naman nakadugo nito ang mga kasama niya. Na kay Don Dante, ni hostage. Nadia, seryoso to. Sorry na. Binuksan ito ang kahon kung kaya doon na natuon ang atensyon ko.
Umawang ang labi ko matapos makita na puting lace gown iyon. A gown? Nadia, hindi naman ako nananaginip, di ba? Inirapan niya lamang ako. Kinuha ko ang unan at mahinang ibinato sa kanya. Sungit-sungit mo? Anong masamang nakain mo? Bumuntong hininga ito at napanguso. Kasi naman, ikakasal ka na. Ako na lang ulit mag-isa. May pamilya ka na, ako na lang wala. Humikbi ito at niyakap ang gown. Sa dami ng sinabi nito at kahit naruluha ako'y natutok ang atensyon ko sa sinabi nitong ikakasal. Ikakasal ako? Hindi to kidnap? Ito na lang tanong ko habang unti-unti nang tumutulo ang luha ko. Ang tagal kong hiniling ang bagay na to at ngayon mangyayari na. Binalingan ko si Nadja para sana itanong kung talaga bang pumayag si Andre kahit pa may away pa kami kanina. Kaya lang nagpatuloy to sa sinasabi nito at suminghot pang muli. Mabuti ka pa, Angeline. May nagmamahal na sa'yo. Hindi ka naman lilimos, hindi ka na magkahabol. Bumigat ang puso ko sa sinabi nito. Bakit nga ba nalimutan kong hindi lang ako naghahanap ng aruga? Bakit nga ba nalimutan kong may kaibigan akong nangangailangan din ng pagmamahal? Maingat ko tong niyakap. Bruha ka? Tatawagan at bibisitahin pa rin naman kita kahit nakasal na ako kay Andre. Bigla, tumigil sa pagsinghot si Nadja. Nagtaka pa ako nang ilayo ako nito at kunot noong tiningnan. Sino nagsabing kay Andre kay kakasal? Tanong nito na nakapagpalito sa akin. Ha? Ano ibig mong sabihin, Nadia? Si Andre lang naman ang gusto ko eh. Unti-unti kinabahan ako sa reaksyon nitong tila nanghihingi ng tawad. Ano kasi, Angeline eh? Ano? Kinakabahang tanong ko. May pumapasok ng ideya sa isip ko ngunit pilit ko yon itinataboy. Malungkot ako nitong tiningnan sa mga mata. Kay Don Dante ka ikakasal, Angeline. Si Don Dante mapapangasawa mo. Seryosong saad pa nito. Walang halong biro kung kahit muli akong napaupo sa kama dahil sa panghihina. Sa kabilang banda, tama na, Nadia. Huwag mo na akong gawing maganda. Hayaan mong kumalat ang makeup ko. Kay Andre lang ako magpapaganda, hindi sa lolo nito. Walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko sa sobrang sakit. At wala ring tigil si Nadia sa pagpupunas ng mga yon at pag-aayos sa makeup ko. Akong mapapagalitan kapag hindi ka naging maganda. Angeline, wala tayong tatakbuhan dito sa isla. Kung kaya mong lumangoy sa isang malawak na dagat, sasamahan kita. Pero alam kong hindi pwede. Buntis ka, Angeline. Sa ngayon, baka pwedeng pumayag ka muna. Pagbalik sa Maynila, doon na lang tayo tatakas. Pagpapaintindi nito. Umiling lang ako at halos malukot ng suot-suot na gown. Doon ko kiniyom ang kamao ko. Naiinis at gusto ko na lamang iyong sirain. Please lang, kumalma ka muna, Angeline. Kapag maayos ang pakiramdam mo, saka tayo iisip ng ibang paraan. May punto siya. Walang mangyayari kung puro lang ako iyak dito. Habang ang mag-ama ko'y baka parehong nakakulong sa kung saan. Nadja, hindi ko kaya. Paano mga anak ko? Hindi pwedeng sa lolo nila ako ikakasal? Kaya ba gano'n na lang ang binibigay na atensyon na matanda sa relasyon namin ni Andre? Kaya pala halos paghiwalayin niya kami kasi nga gusto nitong siyang pakasalan ko? Oo, at nangarap ako ng isang pamilya pero hindi ako humiling ng sugar daddy. Bakit naman papa di asukal ang binigay mo, Chi? Si Don Dante na magiging tatay ng anak mo, Angeline? Base sa narinig ko kanina, ipapatapon sa ibang bansa si Andre. Seryosong saad nito. Mas lalo akong nandumo. Sobrang sakit na ng puso ko. Sana pala di na lang ako umalis ng bahay. Sana pala di na lang ako nagpunta sa mansyon. Walang ginawa si Andre? Hindi man lang ba siya nagreklamo? Hinarap ako ni Nadia at inayos ng blush on na nilagay niya. Paano siya makakalaban kung nakatali siya at nakakulong? Sa tingin mo ba hahayaan siyang maging malaya ng matanda? Hindi, Angeline. Pagkatapos ng kasalan niyo ng matandang Montero, dadalhin na sa ibang bansa si Andre. Muli, bumikig ang lalamunan ko. Akala ko si Andre na ang pinakamasamang nilalang sa mundo. Nakalimutan ko pang buhay pa pala ang isa sa mga ninuno nito. What about Aldrin, si Gueco o si Anton? Wala man na ba silang ginawang aksyon para sa amin ni Andre? Nakahanap ako ng pag-asa sa tatlong iyon, ngunit naglaho ring parang bula matapos umiling ni Nadia. Takot lang nilang mawalan ng mana at masarahan ng negosyo. Ako nga nananahimik lang sa apartment, tinutukan ng armas at dinala dito. Halos maihina ako sa takot pero wala akong magawa. Kwento pa ni Nadia. Sana rinig sumiklab lalo ang galit ko sa matanda. Ang daming babae sa mundo, bakit ako pa? Ako na ina ng mga apo niya? Tumalim ang tingin ko sa labas na halos pagpatago ng araw. Ano bang pwedeng gawin para lang matigil ng araw na to? Paslangin mo na lang ako, Nadia. Walang ganang bigkas ko.
Ano, Angeline? Nababaliw ka na ba? Natigil to sa paglalagay ng blush on at hinuli ang tingin ko. O kaya palitan mo na lang ako. Ikaw na lang magpakasal sa matanda? Seryosong saad ko. Umawang ang labi nito at naituro pa ang sarili. Ako? Ayoko nga. Oo, gusto ko ng mayaman pero gusto ko naman ng yummy. Tsaka magagalit si Aldrin. Baka hindi na bumisita tuwing gabi. Namilog ang mata ko at hinampas ang braso nito. Sinasabi ko sa'yo, mag-pills ka. Pinanlakihan ko siya na mata, ngunit inirapan lang ako nito. Ayoko. Gusto mo ikaw lang marunong magtago ng anak? Ako rin, no? Anito bago ngumisi. Nadya, umayos ka. Ngumuso to at muli hinawakan ng brush. Bago pala dumilim ang kasal ninyo, kailangan natin matapos ngayon ng pagme-makeup? Labagman sa loob ko, pikit mata kong hiniyaan na lagyan ako nito ng kolorete. Sinadya na rin ang nag-ayos ng buhok ko at nang makita ko ang sarili sa salamin, halos hindi ko na nga makilala ang sarili. Ang ganda mo, Angeline. Panigurado ko, luluhod ang mga tala at mapapaluhod si Don Dante sa'yo. Komento nito, ngunit imbes na matuwa, mas lalo pang lumalim ang sumakit ang puso ko. Para lang sana kay Andre ang ganitong ayos at suot ko, ngunit ibang Montero ang naghihintay sa akin sa dulo ng altar. Nang mapansin ni Nadia na hindi ako nakangiti, maingat itong hinawakan ng kamay ko. Alam ko hindi ka masaya, Angeline, pero gusto ko lang sabihin sa lahat ng to may palit na kaginhawaan. Mapait akong ngumiti at nagkasalubong ang tingin namin sa salamin. Pera ba, Nadia? Magkano bang kasiyahan? Oo't po pwede mong mahalin ng pera, pero magagawa ka bang mahalin ito pabalik? Isa lamang yung papel o metal, ngunit walang buhay? Pinisil nito ang palad ko at alam ko, kasama ko siya sa pighating ito. Nabitawan nito ang kamay ko at alam kong oras na para harapin ang bagay na ni minsan ay hindi ko hiniling. Naalala ko pa na sinabi ko kay Andre noon na gusto ko ang apelido niya. Eto at ibibigay nga niya sa akin ng pagiging Montero, pero hindi sa lalaking pinaghilingan ko. Tinangoan ako ni Nadia matapos itong buksan ng pinto. Alam kong oras na para lumabas. Mabibigat ang bawat takbang ko, tila nakikidalamhati sa akin ng paligid. Ang araw unti-unting nawawala ng sinag. Paglabas sa malaking bahay, natanaw ko na sa dalampasigan ang nakaayos na mga upuan at tila altar para sa kasal na hindi ko naman hiniling. Nadia, saan pwedeng tumakbo? Mahinang tanong ko. Ha? Sa dagat? Paano naman? Anito. Luminga ako sa paligid at nanlumo matapos makitang walang ni anumang sasakyan doon. Idagdag pang may mga lalaking nakatiim ang pagbabantay. Sa sobrang panghihina ko, halos di ko na maihakbang ang aking paa. Matyaga lang si Nadia na alalayan ako at nang makalapit talagang sinampal na ako ng katotohanan. Sa dulo ng red carpet nakatayo ang matandang Montero. Seryoso ang tingin sa akin. Sa gilid naroon sina Aldrin, Anton, Gueco at Baron at isang lalaking tila naiinip ang nasa likod ng mesa. Tingin ko siya ang attorney. Lahat sila nakaitim na tuxedo. Inanap ko sa paligid si Adi at Andre, ngunit wala. Tanging walang laman ng mga upuan lamang ang nandoon. Walang bakas o amoy na mag-ama ko. Napatuwid ako ng tayo at balak na hawakan ang gown ko, ngunit inabutan ako ng bungkos na puting bulaklak ni Nadia. Nadia, ano ko? Mahinang bigkas ko. Imbes na boses nito ay naramdaman kong mahigpit na pagkakahawak ng magaspang na palad sa kamay ko. Namilog ang mata ko sa pamilyar na init noon at nabaling ang tingin ko sa lalaking nasa tabi ko. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako na si Andre ang nasa tabi ko at nakaputing tuxedo pa. Kung hindi mo kaya, pwede mo na akong iwanan dito, sweetie. Hindi ako makapaniwalang nandito to sa tabi ko at gumingisi ng simpatiko. Pinaningkitan ko ito ng tingin ng mga nasa gilid ng altar. Andre, hindi ka mang ibang bansa? Mahinang tanong ko at marahang pinisil ang palad niya. Nabaling sa akin ang atensyon nito at nangunot ang noo. Who told you that? Who says I'm leaving? Hindi mangyayari yan kung hindi ko kaya kasama ni Adi. Bigla, gusto ko maling maiyak. Kahit di ko alam kung paano kami tatakbo palis ng isa na to, ibibigay ko ng buo ang tiwala ko sa kanya. Alam mo kung nasan si Adi? Huwag natin siyang iwan dito, please lang. Pakiusap ko. Mas lumalim ang gatla sa noo ni Andre at nilingon ng paligid. Who told you about this? Of course, Adi will go home with us, he said through his gritted teeth. Ang bruhang si Nadia? Anyway, paano ka nakatakas kung nakakulong ka? Narilito ko siyang sinulyapan. Napangawi ako matapos marinig ang bruhang si Nadia. Ang mga mura nito,
Pese silang lahat for making you believe that. That's not true. Paano nila ako makukulong kung nasa akin tong isla? Awang ang labi, sinulyapan si Nadja na mag-isang nakaupo sa hilera ng mga upuan. Nagpis ito at kumurap-kurap pa. Napabuntong hiningakot mula sa palad ni Andre, tinaas ko ang hawak sa braso niya. Ngumiti ng maliit. Pero saan tayo tatakbo? Nakangiting tanong ko na at sinakyan ang tanong nito kanina. Mahinang natawa si Andre at nagyoko ng tingin sa akin. Kita ko ang ngisi nito bago tinapat ng kanyang bibig sa aking tenga. Tatakbo tayo patungo sa altar. Bulong nito na nagbigay kiliti sa aking tiyan.